Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, mga kaibigan, mga kakwento. Hayaan ninyong ikukukwento ko sa inyo ang mga bagay na maaring makabubuti sa ating buhay na naayon sa iba't ibang edad ng individual. Ipakita natin sa video na ito ang nararapat na mangyari sa bawat lakbay ng taon sa ating buhay. Pagbahagi ng mga mabubuting gabay at karunungan upang ipaghanda ang sarili sa anumang kalagayan na hinaharap. Kaya samahan nyo po akong tapusin ang video na ito upang alamin kung ano-ano ang kaugalian na nagbibigay ng mahabang buhay ng tao. Ang Biblia ay nagbibigay ng maraming karunungan at patnubay para sa ating pagpanaw sa buhay. Mula sa ating pagsilang hanggang sa ating kamatayan. Narito ang ilang mga payo mula sa kasulatan na makakatulong sa ating paglalakbay. Ipagkatiwala mo ang iyong mga lakad sa Panginoon, at siya ang mag-aayos ng iyong mga plano. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan na hindi tayo natatakot sa hinaharap, dahil alam natin na ang Diyos ay nasa ating tabi. Ano ang dapat gawin sa edad na 20 anyos na naayon sa Biblia ay isang malawak na paksa na may maraming posibleng interpretasyon. Upang masagot ito ng maayos, kailangan nating tingnan ang iba't ibang aspeto ng buhay na binabanggit sa Biblia at kung paano ito maaaring mailapat sa mga kabataan sa edad na 20. Ang Biblia ay puno ng mga karunungan at patnubay para sa lahat ng edad, at ang mga kabataan ay hindi naiiba. Narito ang ilang pangunahing prinsipyo na maaaring makatulong sa mga kabataan na edad 20. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang kabataan ay ang maghanap ng kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral ng Biblia, pagdarasal, at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Ang mga kabataan ay dapat magsikap na maging responsable sa kanilang mga aksyon at desisyon. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matapat, maaasahan, at handang panagutan ng mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa. At paghahanap ng payo mula sa mga taong mas matanda at mas marunong. Ang mga kabataan ay dapat magsikap sa kanilang edukasyon at gamitin ito upang maglingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ang mga kabataan ay dapat maghanap ng trabaho na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang magamit ang kanilang mga talento at maglingkod sa Diyos. Ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng malusog na relasyon sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa Diyos. Dapat nilang iwasan ang mga relasyon na maaaring magdulot ng kasalanan o sakit sa kanilang buhay. Ang mga kabataan ay dapat patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, pagdarasal, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dapat nilang hanapin ang simbahan na makakatulong sa kanila na lumago sa kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang mga kabataan ay maaaring mamuhay ng isang buhay na puno ng layunin at kahulugan. Tandaan na ang mga prinsipyong ito ay hindi palaging madaling sundin. Ang mga kabataan ay maaaring maharap sa mga hamon at mga tukso sa kanilang buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at paghahanap ng kanyang karunungan, ang mga kabataan ay maaaring magtagumpay sa kanilang mga pagsubok at mamuhay ng isang buhay na nagbibigay puri sa Diyos. Ang pagiging 40 anyos ay isang mahalagang yugto sa buhay ng isang tao, at ang Biblia ay nagbibigay ng maraming karunungan at patnubay para sa paglalakbay na ito. Sa edad na ito, maraming tao ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kanilang buhay, mula sa kanilang karera at pamilya hanggang sa kanilang pananaw sa mundo. Narito ang ilang mahahalagang aral mula sa Biblia na maaaring magbigay ng gabay sa mga taong nasa edad na 40. Ang Biblia ay nagtuturo na ang bawat tao ay may pananagutan sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sa edad na 40, maaaring mas malinaw na makita ng isang tao ang kanilang mga tungkulin sa pamilya, komunidad, at lipunan. Ang pagtupad sa mga tungkulin na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mabuting tagasunod ni Kristo. Sa edad na 40, ang isang tao ay nagkaroon ng mas maraming karanasan sa buhay, at maaari na niyang gamitin ang karunungang ito upang magbigay ng patnubay at suporta sa iba. Sa edad na 40, maaaring mas malalim ang pananampalataya ng isang tao, at maaari na niyang gamitin ang pananampalatayang ito upang harapin ang mga hamon sa buhay. Ang mga taong nasa edad na 40 ay may mahalagang papel sa pagiging halimbawa sa mga nakababata. Ang kanilang karanasan sa buhay at karunungan ay maaaring magbigay ng inspirasyon at patnubay sa mga kabataan. At kung ikaw ay nasa edad na 60 na,
Mas makabubuting tingnan natin ang mga pangunahing prinsipyo ng Biblia na maaaring magamit sa pag-unawa sa ating tungkulin sa edad na ito. Hindi nagtatapos ang ating tungkulin sa Diyos sa sandaling makarating tayo sa edad na 60. Sa katunayan, marami sa mga tao sa Biblia na naglingkod sa Diyos ay nagsimula sa kanilang paglilingkod ng nasa katandaan na. Ang mga taong nasa edad na 60 ay mayaman sa karunungan at karanasan. Maaari nilang gamitin ang mga ito upang magturo, magpayo, at mag-alalay sa iba. Ang panalangin at pag-aaral ng Biblia ay mahalaga sa lahat ng edad. Sa edad na 60, mas may oras na tayo upang magnilay-nilay sa salita ng Diyos at mag-alay ng ating mga panalangin. Dapat magbahagi ng ating pananampalataya sa iba. Sa edad na 60, maaari nating gamitin ang ating mga karanasan upang magpatotoo sa Diyos at hikayatin ang iba na sundan siya. Sa edad na 60, mahalaga na patuloy tayong mag-ingat sa ating kalusugan at maglaan ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Sa edad na 60, mas mahalaga na magkaroon ng malusog na pamumuhay at magpatingin sa doktor ng regular. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pamilya ay mahalaga sa Diyos. Sa edad na 60, maaari nating gamitin ang ating oras upang palakasin ang ating mga relasyon sa ating mga anak, apo, at iba pang kamag-anak. Ang edad na 60 ay isang bagong yugto ng buhay. Maaaring may mga pagbabago sa ating kalusugan, sa ating mga responsibilidad, at sa ating mga prioridad. Ngunit sa anumang edad na mayroon tayo, dapat nating tandaan na hanggang maaga pa ay iwasan na natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin mula sa Diyos. Dahil walang nakakaalam sa tamang panahon kung kailan tayo mawawala sa mundo, mainam na palaging ihanda ang sarili sa anumang oras. Sana po kahit kunti, may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong panunood.